Magandang hapon po Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, gayon din po sa ating mga kababayan sa labas ng Pilipinas. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho, si Roy Cabonegro. Okay, ang topic naman nun namin ngayon tungkol sa kay Apollo Kibuloy, yung Son of God. Yes. The Son of God. Siya po'y sumuko, hindi raw po nahuli. Yan, okay. Ngayon po, base sa aming mga nasaliksik mula sa iba't ibang mga sources, sasabihin namin sa inyo kung ano yung mga nangyari. No? Pero sasabihin rin namin sa inyo na kung i-review niyo po yung mga video namin, mga nakaraang episodes, sinabi na ho namin yan na Yes. September, first week o second week of September, may mga puputok na mga malalaki na mga na mga insidente. At kabilang nga ho dito yung kay Pastor Kibuloy. okay. Ito daw nangyari. Fresh from the bunker. Okay. Yan. Natatandaan nyo naman, nung Thursday naman nakaraan, lumusob po yung mahigit 2,000 yata ng mga pulis sa PNP. Kingdom of Jesus Christ sa compound sa Davao. According to General Torre, upon getting information na ito pong fugitive na si Apollo Kibuloy, nasa loob lang ho ng compound. At mukhang tama nga sila. At iniinala nila na baka may bunker doon or what. Ngayon, according to the interview naman ni Colonel Jean Fajardo, yung PNP spokesperson, ito pong ating pastor na si Apollo Kibuloy, sabi nila, namataan doon sa isang building sa loob ng compound. That's right. That's right. Okay. Ngayon, nung natagpuan daw, nagkaroon ng Negosasyon. anong negosasyon? Kung anong mangyayari sa kanya. Kung kasama na kung kanino siya susuko. Kanino Okay, siya so, kwento mo, paano ngayon yung ano? Kasi nga dahil na-identify na, Oo. nalaman na nila na nandoon, di syempre na forewarned. So, apparently, may nag-advise. Okay. Or at least may nagtanong, paano to? Susuko, kanino tayo susuko? At pinili nila na sumuko sa AFP. Bakit mahalagang, nakikita ko dun sa ilang mga trolls ng mga pro-Duterte, na napakahalaga na yung word na sumuko at hinuli. Kasi ang ibig sabihin ng humuli ay ibang-iba doon sa sumuko. Kasi sumuko parang sila mismo ang may kapangyarihang mag-decide kung kailan sila babalik, kailan sila magpapahuli. Oh, pero sumuko ba sila under their volition? Ayun na nga, kasi ang katotohanan niyan, ang tingin namin sa nakalap namin impormasyon, talagang nung natugunan, nagkaroon ng konting confirmation na nandoon, ito ang nag-trigger ng pakikipag-usap sa loob. Yung mga So, hindi under their free will? Hindi. Definitely Nasumuko hindi. sila? Definitely Diba? hindi. Kasi, di ba, ilang beses na nga din yung mga supporter nila na ina-appease yung mga naghahanap. Oo. Wala dyan. Wow. Sino nagsabing wala dyan? Di ba, pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa, Sino? si VP Sara, di ba? Di ba si Bibi Sara ho Nagsalita siya dyan. nag-visit doon. Nag-visit. At sinabi niya, Inassure niya yung mga tao through the media na ay wala na dyan. Oo, tagal na raw. Sino pa nagsabi? Yung attorney rin. Ay, attorney rin na wala na din daw. March pa lang daw, wala na. Wala na. Tapos ito pang isa, si Senador Bato de la Rosa. In the same spirit, ganun din, pero hindi masyadong direkta. Kasi nakikisuyo pa siya Oo. Kay pastor na, sumuko na ho kayo. Ito yung pinakamagandang pwedeng gawin natin sa kasalukuyan. Oo. Tapos nung tinanong siya ata kung nandiyan pa, hindi naman niya sinabing wala, pero parang halos binabulaanan niya na maaring nandiyan pa. All of this are really ways to, kung medyo mahina-hina kang mag-analisa, parang sinasabihan ka na wala na dyan. Pero precisely, kaya nga siguro nag-stay doon yung PNP is because yung mga statement na ito ng mga kasamahan nila. So tama yung intel ni General Torre. Mukha kasi kaya nga sila hindi umalis. Kaya sila hindi tama. Ang nakapagtataka lang doon, Ricky, Oo. sa mga last weeks or days din, days lang, dumating din ng AFP, di ba? Oo. Yung deployment ng AFP, hanggang hindi ko rin maintindihan, ano ba ang role nila doon? Kasi Ayun nga. kung panguhuli,
Bakit may AFP? Hindi, bakit pa kailangan ng augmentation force? 2,000. Dami-dami na hindi naman armed group itong nasa kingdom, di ba? Ang problema lang naman nila, paano Sino utos ng hanapin? deployment dyan? Ayan ang hindi ko rin maintindihan. Tsaka bakit nandoon sila? May mga tanong tayo. Yung mga kababayan natin may mga tanong. Una, kapag ka ba may deployment ang mga sundalo natin, sinong kadalasang, saan nag-emanate yung instruction na yan? Hierarchical yung mga institution na yan. Correct. Siyempre sa pinakamataas. Sino ang pinakamataas? Di si Anyo. Hindi, National Security Advisor yon. Kung sa military, di ang Chief of Staff. Chief of Staff. Na si Ano ang pangalan? Romeo Browner. Araya Browner. Okay. Si Browner yan. Yung Okay, sino dating pa? army. Sino pa mas mataas sa kanya? Di si DILG. DILG. Hindi. PNP pala yun. Sorry. Oo. DND. DND Secretary. DND. Sino ba si DND Secretary? Yung dating tumakong presidente. Sino nga yun? Si Gibo. Si Gibo. Ayun, sorry Gibo po. Teodoro. Sorry, sir. Okay. Tagal na Siya ang kasing DND hindi nakikita. Ngayon, DND Sec siya, si Gibo. Sino ba ang partner ni Duterte nung tumakbo siyang presidente? VP niya? Ah. Hindi ba si Gibo, di ba? Si VP niya. Sino nga ba? Yan. Pag-anay mo yan. Ikalawa, gano'n siya ka-close sa mga Duterte? Yung VP na to? Si Gibo? Si Gibo. He got the position. Sabi mo nga He's apparently very close. Dahil itong kay Kibuloy ay sa totoo, ito ay pagkapahiya eh. Ang objective niya is pahihain ang administrasyon ng Marcos at palabasin na siya ay tuod. Na hindi maka-enforce. Hindi maka-enforce Ang ng simpleng pagpapahuli lang. enforcement ng batas, no? That's right. Which is a form of act of sovereignty. Yes. So may ganun yun eh. Yes, especially na nangyayari siya sa isang lugar. So ibig sabihin high na may level. ganung panawagan. High level. Very Ayun high na yan. level. Very high level. Kung very high level, sa palagay mo yung general lang ang uutos niyan? Palagay ko, kung field commander lang, palagay ko hindi. Malamang hindi. Malamang Kasi nandun yan in the sa first place, may staff. 2,000 ka na nga doon na polis eh. Malamang. Ba't mo kailangan pa ng army doon? At dahil nga sa kanila sumuko, quote unquote, lalong nafi-fuel tuloy yung... Kanino ba ang balak sumuko? Apparently, sa lahat ng mga statement nila, sinabi nila, at ini-emphasize nila to by the way, no? Na sumuko sila sa AFP. Sa AFP? AFP. Kanino sa AFP? Meron bang ISAP. individual? Tama, ISAP pala. Sa intelligence. Sa intelligence ng Service. Sa intelligence Okay. service. Sino ba ang head ngayon ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines? Actually, hindi ko kilala. Sino nga ba? Ako nakalimutan ko din eh. Nakalimutan Pero ko pangalan niya. saan ba nagre-report ng ISAP? O di ba sa Chief of Staff? Diretso yan, di ba? Diretso. Diretso yan. Tama. Oo. Pero that's also one of the intelligence services ng buong estado. Yes. So yung Part sila ng NICA. part ng ng NICA. NICA, Sino ng bang NICA? head ng NICA? Di yung president, yung secretary ng, Presidential Security Advisor. Security Advisor. Sino bang PSA. Presidential Security Advisor? Di ba si Anyo yun? Si Anyo. Oo, di ba? Si Anyo Secretary ba? Anyo yun. Si Anyo, kanino ba galing si Anyo? Matiming galing. Hindi, ibig sabihin sa galing na grupo si Anyo. I would assume kay Marcos, di ba? Hindi. Ay, oo nga no. Oo nga no, holdover, parang Chief holdover of Staff siya, di siya, ba? di ba? Chief of Chief of Staff siya Staff, dati. oo. Oo nga no. Si Anyo ay actually galing sa panahon ni Duterte. Duterte, boy. Di ba? Tama, no? Di ba? Bago siya napunta dyan, naabutan ng period, hindi mo na pwedeng basta alisin yan, hindi siya inalis. Oh, tapos nag-DLG siya, di ba? Nag-DILG siya. Saka for ngayon some siya time. naging national. Tapos, Pinalitan ngayon niya Dr. Claire Carlos. that's right. Naging national security Oo advisor nga, no? siya. When you really come to think of it, oo nga. Oo. Hindi siya purong mula sa grupo ni Marcos. Kasi katakatakan naman, mga kababayan, bakit mo ikukulong? Ikukulong pala, hindi. Sorry for the word. Hindi nga, sumuko nga eh. Subuko daw. Pero bakit mo i-detain? Detain ba ang tamang term? Di rin. Di rin eh. Di rin eh. Di rin eh. Ano ba? Okay, bakit mo magiging guest sa ISAP compound Okay. ang isang preacher
Aha. na wanted ng batas ng regular courts tsaka- at ng US federal government. Not to mention Sa the isa po Senate. ba ilalagay sa compound? Bakit? Ito ba ay, sino nagdesisyon yan? Ang Pangulo ba ang nagdesisyon yan? Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Kailangan linawin ng gobyerno yan. Pero balita ko, ililipat na raw sa PNP, sa Hindi niya. Custodial Service. Sa custodial service siya ngayon. Ang ililipat siya sa ISAP. Ngayon, bakit ISAP? Ayan, Sino magandang nagdesisyon tanong. yan? Ang Pangulo ba? Ang Defense Secretary natin na si Gibogi Teodoro? O ang National Security Advisor po ba natin? Or sino? Kasi very material yan mahalaga O baka mas mataas Bakit ba pa na puwersa? hinuhuli si Apollo Kibuloy? Hinuhuli siya sapagkat may standing warrant of arrest siya galing sa Pasig Court at sa ibang mga korte sa sinampa sa kanya ng Department of Justice. Nilipat yan mula Davao. Ibig baga sabihin, ang custody sa kanya ay dapat custody ng sibilyan. That's right. That's Okay? right. So, nararapat, ibig sabihin, dahil sa custody nga ng sibilyan, regular korte, ang nagpapatupad po ng mga warrant of arrest ay walang iba kundi ang PNP. PNP. At sa mga search warrants naman, at mga seizure warrants, ito namang sheriff. Yung mga sheriff. So, ibig sabihin, dahil bilang a civilian organization, ang PNP dapat na may hawak dyan. That's right. Pero, ngayon, they will take exception at ilalagay siya sa ISAP. Bakit ho? Kinakailangan mag-explain dyan ang Malacanang. Tsaka isa pa, hindi dahil sa request niya, ay yun ang dapat nangyari. Correct. Di ba? Kasi bakit ang taong hinahanap, kung anong ni-request niya, yun ang binigay sa kanya. Okay. Ano ba ito? Meron bang, Ano ba, Roy, maintindihan ko hostage taking ba yan? Hindi, Roy, maintindihan ko kung, for example, may security concerns. Yan. Oo, kasi natatandaan mo That's nun, right. natatandaan mo nun, si dating senador at Ah. dating DOJ Secretary, Laila de Lima, Okay. inatake Oo, tama. Sa loob nung... doon mismo sa PNP Custodial May Center. namatay pa nga, nakasama May namatay niya. ba? Diba? May Kalimutan namatay ko na nun. May isang namatay. So anyway, basta inatake siya doon, the point is, medyo vulnerable yung lugar. Kaya I would understand kung bakit sa ISAP, siguro. May reason. Pero kailangan ipaliwanag ko talaga sa atin ng Malacanang yan. Sino nagdesisyon dyan? At ano mo, kasi may implication din yan For example, ikaw, fugitive ka. Pwede ka naman pala makipag-negotiate sa pamahalaan na ilagay ka sa isang air-conditioned room or what. No? So may ganung tipong level yan So kailangan may paliwanag ng pamahalaan bakit hinayaan nila na sa ISAP maging guest si At ipaliwanag Kibuloy. nila agad. Kasi ang isa sa mga ayaw natin ay mabigyan ng kulay yan na hindi nagkakasundo ang PNP tsaka AFP. Pareho po nating ayaw yan. Dahil pag yan dalawang puwersa na yan ay hindi magkasundo, ay delikado po sa ating bansa. Okay. Dapat in unison lagi ang PNP at ang AFP. Remember the Precisely. time na hindi yan naging in unison dati? Kung ano Ito pa nangyari isa. sa atin? Iyang bang negosasyon na yan, involved lang si Kibuloy o kasama yung 4 na babae? Ay, isa pa yan. Yan din yung aming concern, Kasi ang naibalita ay 6. Wala tayong anim pala, anim. So may 5. Wala tayong kaalam-alam kung ano bang kwento nitong 5. Sino ba sila? At kumusta ba yung kalagayan nila? Ano ang kanilang sitwasyon? Hindi, ang sabi is pinagpiano na nga daw. Tapos, chinek na yung mga medical vitals, etc. Okay naman daw. Sabi nila. Oo. Pero hindi pa yun sila ba ay kasama sa kasunduan? Isa pa Sila yun. ba ay pupunta rin ng ISAP? Sapagkat remember yung mga kaso nila, merong conspiracy dyan, meron din naman conspiracy, individual. So kung individual po at nasa regular court yan, dapat PNP Custodial Center talaga. Kasi sila naman na Pero kung nag-enforce. isasama sila or kaya na-particularize laang itong si Kibuloy para sa ISAP at yung iba na sa PNP Custodial Center, may mas lalong malaking problema ho dyan. Dahil iba ang dating nun. Magiging treatment, Iba ang dating. That's right. Di ba? Well, let's hope na ang may isolate lang sa ISAP ay talagang si Pastor Kibuloy para hindi lumala yung perception na yan. Hindi, malalala pa rin yan. Pero even that, kasi ang tanong nga dyan kung nandun siya sa AFP, di higher national interest ang issue, kaya siya nandun. Yun lang naman ang magja-justify, Sino ba di ba? na-detain sa ISAP in the Diba? first place? Iyan yung may mga talagang threat sa bayan. Terorista, di ba? Di ba? May mga threat sa bayan. External forces na maaaring mag-threaten sa atin.
Or, ano kinalaman ng AFP doon? or, baka may iba tayong puwersa na gustong kumuha sa kanya. Hindi, kaya irrelevant yun. Kahit na talaga merong puwersa na kukuha dyan. Kasi wanted nga ng FBI. Pero ang point natin dito, tinatanong natin sa pamahalaan, ano kinalaman ng Armed Forces of the Philippines dyan? That's right, that's right. Bakit ISAP? Kailangan nyo yung explain. Kami, ni Roy, hindi ko kami naghuhugas nito kung ano. Pero Kami ba yung nagtatanong? we will reserve our opinion regarding the matter at hahayaan po namin ang pamahalaan because we don't want to be katulad ng mga DDS trolls na putak ng putak, wala namang puputakan. So, we will reserve it to the government to tell us, people of the Philippines, why ISAP yan. Maraming salamat po mga kababayan. Naku.